Mga katets, dito ulit tayo. Ayan. Nakapix na yung bato. Yung nakatali dyan na lubid. Pang maliit na barko na yan, pang basnig. So, meron tayong bracing dyan. Meron sa baba. Yung solid na ano yan, na malaking kawayan. Yan, nakabumbit yan dyan sa puwitan. At meron tayong bracing dyan. At yung tali na yan, malaki ang ginagampanan ng tali na yan. Pangbasnig na yung tali natin yan. So, naglagay na tayo ng slab dito para hindi mahirap batakin. So, ang abutin lang muna natin dyan yung sinasabi ko na may nakabanig na parang may alkitran. May bato dyan. May bato dyan sa 12 feet. Yung balon na sinasalukan dyan. Yan. Yung ibaba niyan 12 feet. So nandiyan na, nakaumang na yung hose natin. Para pag nagpahinga mamaya, kakain ng pananghalian, paanda rin natin yan para hindi makaipon ng marami. Medyo lumakas kasi ang lakas ng ulan dito kagabi. At ayun, nanigurado na tayo. Yung iba kasi natin na mga ka-TH, masyadong kabado yung dibdib. Kaya ayan naman, alam naman ni Tatang yan. Kung malingid sa ating kaalaman, noong kasama ako sa grupo dati, si Tatang yung sa safety precaution. Medyo dyan matinig si Tatang sa mga safety precaution. Yung boss ko dati, yan ang inassign sa akin. Yung safety precaution sa underground. Ayan, mamaya ano yan, may isusot na yung digger dyan sa baba. Yung portion ng red tisa, pinapaiwasan ko muna yan. Baka dyan nakapalaman yung tingnan natin para madahan-dahan lang siya na sungkitin pagdating sa baba. So ang target muna natin yung nakabanig dyan na sa may level 12, nandyan yung bato na nagsusulo lang. Simula nung operasyon natin, nag-iisang bato lang yan dyan. Titingnan natin kung ano sinasabi niya, kasi alam ko guide dyan sa papunta sa baba. So, ayan. Yung mga may phobia, ay wag masyadong mag-inom ng kape. Nako. Huwag masyadong mag-inom ng natural. Puro 3-in-1 na lang. Hindi yung puro kape, ay nagiging nervyoso. Paano na lang yan pag nilusob na tayo ng mga incheck. Yan, binubuli tayo. Ay di lalo nang manginig, nahagingan ng bala. Nako, hindi takot si Tatang sa ganyan. Patay kung alang-alang sa ating bansa na lagi na lang tayong binubuli. Sawang-sawa na ako diyan sa arbitral ruling. Hindi naman makikinig yon. Ayun ang sinasabi ko. Kung yung simula't simula, kung wala tayong korupsyon, nakapagpunda na sana tayo ng magaling kagaya ng Japan. Tingnan mo yung Japan, hindi nila mabuli. Nako, yan sinasabi ko. Yung korupsyon na yan, ugat na lahat. Binuli tayo. Tumaas yung mga nagbibinta ng panandaliang aliw. Dumadami magnanakaw. Pati droga. Ayan, ugat yan ng
mga walang pakundangan na yung pira nila nando sa World Bank. At ang nakadeclare lang ng mga pira nila yung dito lang. Pero sikreto, ay nako, alam ni Tatang lahat yan. Kaya yung ginagawa natin ito, kung swertihin tayo, mga katits, pakinggan nyo to. Pag kayo sinwerte, gamitin natin sa mabuti at tutulong tayo sa sa mga mahirap. Maraming gutom ngayon na kababayan natin. So, trabaho, pagkain, lilikha ng mga pagkain, yun yung targetin natin. Hindi yung nako, kalintikan pagka nakakuha, nagyabang-yabang na lang kayo, puro kayo sarili. Mali yun. Hindi maalis kay Tatang yung nagsisirmon kasi katotohanan yan eh. Kung makakuha tayo, hindi bala yung sagot, hindi yung kanyon, hindi yung katulad nga yung mga taga-ibang bansa Maraming bansa ang pinagpukusan ng funding, panggira. Samantalang maraming gutom, hindi nila nakikita. Ito yung kahibangan ng mga ganyan. At yung maraming mayayaman, puro patayo ng mga pabrika. Kaya yung ozone layer natin, sirang-sira na. Si Tatang mahilig magtanim kasi gusto sana nating mabawasan yung pagkasira ng ozone layer. At kung gagawin natin yan, sama-sama, baka manumbalik yung dati. Nga lang, sa tingin ko, wala na. So, nalalabi pang buhay. Sana gagawa na lang tayo ng yung ayon sa inuutos ng Diyos. Na basahin nyo yung mga awit 82, 3 hanggang 4. Makikita nyo yun doon. Meron tayong responsibility. Ayan. Kung sakasakali, take note, hindi gumamit si Tatang ng anumang panditik dyan. Patutunayan ko sa inyo na ang Diyos ay umiiral yan. Yung may pura na iwan. Ang Diyos hindi yan nagbabago sa salita niya. Libasan. Una muna natin siyang hanapin at pag nangyari yon, idaragdag sa atin yung mga bagay. Sureball na sureball yon. Basta yung may Ganon ang Diyos. Approve yun pare. Hindi yung nako. Kasi meron siyang dahilan kung bakit ganon. Una mo nang hanapin yung kanyang kaharian, katuwiran, at idadaragdag sa atin yung mga bagay, ay yon? Simpleng unawain. Merong gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Dahil ang buhay natin dito sa mundong ito, noong nandito na tayo, hindi naman tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos Garantisado yung sinasabi ko sa inyo. At pagka nangyari nga, may gagayad kayo ng tama. Hindi yung puro kayabangan na lang yung gagawin. Kanya tuloy si Tatang nagpakita nung misan. At nag-video ako sa bahay para patunayan ko sa inyo na meron na akong napatunayan. Hindi ako... At yung patunay na yon, bigay ng Panginoong Diyos yun. Tinataas ko ang Diyos dito. Hindi sa sino mang tao. Alam nyo yung tao, maraming katang isip yan. Kung ano-ano. Lalo na sa treasure, ang dami. Hindi ako niniwala dyan. Sa Diyos ako naniniwala. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na yan. Pagka hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko, ay iwan ko na lang sa inyo. Bahala kayo. At least nagpaalala ako sa inyo.
At madalas iniisip ko, yung buhay ng tao, hindi naman tungkol sa achievements. Kung ano yung narating mo sa buhay. Yung magyayabang ka. Napakasimple lang ni Tatang. Paborito, kamuting kahoy. Nilagang saging. Ayun ang katotohanan dyan. Mirinda ko, 2 pirasong saba na hinog. Katalo na. Hindi ako nagyayabang dito. Kaya ginilikha ko tong channel na to para sa inyo. Para sa atin. Meron kayong matutunan. Hindi yung... Tsaka lalo namang hindi ako nakipagpaligsahan sa inyo. Kisyo magaling daw si ganito. Kukonsulta daw ako sa ganito dahil magaling daw. Nako. Walang magaling dito. Ang mahalaga lang dito, marami tayong tisdig. Yung remap na yan, ano din yan? Ay, totoo naman, pero mababa lang din ang percentage. Parang tsamba na lang din yun. Ang problema lang, nakatsamba, hindi naman guided ng Panginoon. Yun, nagamit lang sa kung ano-ano, babae, sugal, kung ano-ano na lang. Tama ba yun? Wala. Sasabihin ko, walang kwenta. Ha? Yan lang. Dami gilid. Malaki ba yung bato na yun dyan sa gilid? Sige, mamaya pag dukutin mo. Kasi pag baba natin, kung nakalawit yan dyan, ay lilikha tayo ng danger dyan. Mamaya pagka nakababa. Ang oras natin ay 11:30. Malapit na. Hanguin na lang yan at kami magtanghalian na. Masarap-sarap yung aming tanghalian ngayon. Tinanlaran na native na manok na may dahon sili. Dako ay bakbakan po mamaya. Diyan kami sa salo-salo kami. Dadalhan na lang nila yung kanilang mga katids, mamaya. At minabuti ko tong panahon na ito. Huwebes, Biyernes. Ay yung mga Katoliko nagpipinitin sa sarili. Pinapahirapan yung sarili para daw mabawasan ng kasalanan. Mali. Mali na naman kay Tatang yon. Parang malaking mali mo yung gano'n. Magbasa kayo ng Biblia. Walang nakalagay doon na magpinitin siya para patawarin. Magbago ka sa sarili mo. Hindi sa paghihirap. Hindi yung yung padugo-dugo ang katawan mo. Hampas-hampasin. Pero ayan. Pagkatapos ng hampas-hampas, tagay na yon. Kaya nako po. Sige mga katids, mamaya. Maraming nasasabi si Tatang. Maraming nasasagasaan. Pero tamang sagasa yon. Kasi mali. Sige mamaya. Tuloy-tuloy ito. Kasi tutuklasin natin yung malapit dun sa bato. Yan sa sentro. Yung nakabanig na parang banga-baga na may kulay itim na alkitran. Nakikita natin yun mamaya. Sige, maraming salamat sa atin.